Inihayag ng gobyerno ng Jordan na nakidnap sa Sulu ang Jordanian na mamamahayag na pinaniniwalaang umakyat sa kuta ng bandidong Abu Sayyaf. Taliwas naman yan sa paniwala ng ating gobyerno dahil na rin daw sa kawalan ng tinatawag na ransom demand para kay Baker Abdullah Atyani. Nakatutok si June Veneracion. Taliwas sa pahayag ng pamahalaang hindi nakidnap ang Jordanian journalist si Baker Abdullah Atyani at kasama nitong dalawang Pinoy na sina Ramelito Vela at Roland Letriro. Ayon sa panayam ng pahayagang The Jordan Times sa tagapagsalita ng kanilang foreign ministry, nakidnap daw ang grupo ni Atyani. Batay daw ito sa impormasyon ng kanilang embahada sa Tokyo, Japan at sa kanilang konsulado sa Maynila. Kaya ayon sa Jordan, nais nilang ligtas na mapalaya ang Bureau Chief ng Al Arabiya. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye si Foreign Ministry spokesperson Saba Rafi'i sa naturang pahayagan. Pero ang AFP Western Mindanao Command nagtataka kung paano nakumpirma ng Jordan na biktima ng kidnapping si Atyani. 10 araw na ang nakalipas mula nang huling nakita ang grupo ni Atyani. Wala pang natatanggap na ransom demand ng AFP at PNP, kaya missing lang ang turing kina Atyani. Sa pinakahuling monitoring ng Crisis Management Committee, 5 Abu Sayyaf commander na raw ang nai-interview ng grupo ni Atyani. Pero hindi pa sila tapos dahil may mga nakalinya pa raw silang susunod na kakapanayamin. The Jordanian journalist at yung dalawa niyang crew have been moving around different places already. Tapos itong mga area na to ay pinamumunuan ng iba't ibang commander. So it seems that they have been interviewing so many commanders already. Hindi siya ipapasa. Kung victim siya, hindi siya ipapasa-pasa, no? Ayon naman sa Malacanang, nakikipag-ugnayan daw ang ating Department of Foreign Affairs sa Jordanian Embassy. Pinaniniwala ang nasa kuta ng Abu Sayyaf si Atyani sa bayan ng Patikul. Hinala pa ni Sulu Governor sa Kurtan, baka raw hindi na magpakitang muli si Atyani dito sa Pilipinas at dumaan sa backdoor para makalabas ng bansa. Kalaki-laki naman ng Sulu, pwede sila lumusot kahit saan. Kaya nga sabi natin, kung maghihintay tayo, huwag na natin sabihin kung kailan. At baka hindi na lumitaw yan dito pa sa atin. Baka lumitaw yan doon na sa bansa nila. Pakiusap ni Tan sa media. Di ba, kalimutan na natin siya. Kung ano naman yan, babalik naman yan kung talagang gusto niya pa dumaan dito. Galit si Tan kay Atyani dahil hindi raw ito dumaan sa proseso ng seguridad nang dumating sa Sulu. May kidnapping man o wala, hindi ito naging hadlang para sa mga foreign investors na ito na pumunta ng Sulu. Inibitahan sila ng lokal na pamahalaan na tignan ang magagandang dive spot ng probinsya. Bala kasi ng mga dayuhan na magtayo ng dive resort sa bayan ng Tungkil. The risk in life you have every day, right? Going Manila over the street and a jeepney or whatever hits you. I mean, life comes with risk. I think it's very special. I mean, we are very excited for this opportunity. It's very special because nobody has done it so far. Ang turismo at pagpapaunlad ng probinsya ang prioridad daw ng lokal na pamahalaan, hindi ang grupo ni Atyani. Pero kung si Tan abala sa pagpapalago ng kanyang probinsya, ang mga mahal sa buhay ni Letriro sa Bicol, nag-aalala. Nag-aarang ako sa mahal na Diyos, natabangan man si Roland. Dahil paano? Dahil magsasakitan. Mabuot man to. Magkakaroon ng misa sa parokya ng Tinambak para manawagan sa kaligtasan ni Letriro. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.